Father in Heaven, salamat po muli sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali. Sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, Lord. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Lagi niyo po kaming samahan, Panginoon, para laging nare-remind kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa aming lahat, Panginoon. Kaya kami natututong magpatawad, kaya kami natututong magmahal dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay kang tapat kailanman. Inaalala po namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Marami pong salamat. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang namin sa iyo, Lord, dapat yakailan pa man. Salamat po. Sa umaga pong ito, Panginoon, sa aming devotion, we pray that you will continue to pour out your anointing. Kayo pong siyang manguna sa aming devotion ngayong umagang ito, Panginoon, sa worship team. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo, sa mga taong gustong magpagamit, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ang buhay namin, Panginoon, dito sa mundong ito ay, ang purpose ay purihin ka lang. Paglingkuran ka lang, wala na pong iba. Kaya Lord, kinukomit namin sa iyong lahat. Kayo na po ang siyang bahala. Marami pong salamat. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, hindi ko na po patatagalin. Salamat. At ngayon pong umaga, may guest po tayo. Si ating brother JR. Okay. Hello, good morning po sa lahat. Kunti lang po ito at yung topic ko lang po is focus, faith, and trust. May verse po ako rito na 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord range throughout the earth, to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect towards him. Ito po yung verse na tumutukoy sa pagka-rebuke kay rebuke ito kay King Asa na he turned his way from God at nag-rely siya sa tao. Karamihan po sa atin, no? Nawawala yung focus natin sa Panginoon. Pupunta tayo sa church, gano'n, mga kuwan, pero wala sa Panginoon yung focus natin. Minsan, kung saan-saan tayo nakatingin, dapat po bigay natin yung puso natin at yung focus natin sa Panginoon. Siya lang po. Sabi nga po sa kanya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Pero karamihan po sa atin, nakatingin po tayo sa gawain ng kaaway. Minsan, ginagamit po yun ng kaaway kung anong nilalagay sa ating isip para sirain po yung focus natin sa Panginoon. At bakit po kaya minsan pag nakafocus din tayo sa Panginoon, ang daming dumarating na mga pagsubok, problema, ganyan. Dumarating po yan kasi gawain po ng kaaway para sirain po yung i-distract po tayo sa focus natin sa Panginoon. Dapat po, nasa Panginoon po lang yung tingin natin at wala po sa tao. Meron akong kwento. Ito yung church, yung kasuguro, alam nila yung kwento nito. Yung church, may bagong miyembro. And then, umating yung bagong miyembro dun sa church. Pagdating dun sa church, pagkatapos ng service, kinausap niya yung pastor. Sabi niya sa pastor, Pastor,
next Sunday po, hindi na ako pupunta sa church nyo. Sabi nung, tinanong siya ng pastor, bakit? Nakikita ko yung mga membro mo, yung isa nandun, nagdadaldaran habang nagpipreach ka. Yung iba doon, kung ano-anong ginagawa, tatawanan, ganito, ganyan. Siguro po, pastor, hindi na pa pupunta sa church nyo next Sunday. Sabi ng pastor, pumunta ka pa, isa pang Sunday, sabi niya. So, the next Sunday, dumating nga yung bagong miyembro. And then, same scenario, nung matapos yung service, gano'n na naman. Lumapit siya ulit dun sa pastor. Sabi niya, pastor, talagang hindi na ako babalik sa church niyo. Yung mga membro mo talagang iba yung ginagawa. Sabi ng pastor sa kanya, kumuha ka ng baso, karga mo yun ng tubig, sabi niya. So kumuha siya ng baso, kinargahan niya yung tubig, yung halos mapuno yung baso. Sabi niya, ilakad mo yung paikot dito. So naglakad yung newcomer, bago sa church. Nilakaran yung mga upuan, ganyan. So pagdating na dun sa kay pastor, pastor, ito na po yung baso, sabi niya. So tinanong siya ng pastor, sabi niya, so anong nangyari dun sa baso? Doon sa tubig. Sabi ng pastor, maglakad ka na may tubig yung baso na walang natatapon. Na walang natatapon na kahit anong tubig doon sa baso. So naglakad siya, dami nang pinaglakaran. At pagdating niya doon sa pastor, hindi nga natapon yung tubig. So tinanong siya ng pastor, alam mo bakit wala ka natapon? Dahil tinitignan ko po yung baso. So sabi ng pastor, sabi niya, tama, hindi mo natapon yan kasi nakafocus ka doon sa baso, doon sa gagawin mo, sa trabaho mo. Hindi mo tinignan yung mga upuan o ano na nakadistract sa'yo na makarating ka rito na hindi matatapon. Kasi kung nakatingin ka sa mga distraction, sabi niya, makakatapon at makakatapon ka, sabi ng pastor. So, parang ganun din po. Ang pagiging Christian po, napakaraming mga pagsubok na dumarating. Hindi naman po porket na nasa Panginoon na tayo, wala na pong darating. Actually, mas marami nga pong dumarating, mga ganyan na distraction pag nasa Panginoon tayo. Kasi, malalaman mo yun kung may ginagawa kang tama, darating yung distraction. Kasi ang kaaway mo naman hindi naman, pag nasa Panginoon ka, gagawa yan ng para pabagsagin ka. Pero pag ikaw ay nasa kaaway, hindi naman yung gagawa para dalhin ka sa Panginoon ng yung kaaway. Hindi ka rin yung gawa na nasa kaaway ka na, kailangan kukunin ka na pa sa kaaway. Minsan, karamihan ng mga pagsubok nasa mga Kristiyano, mga followers ng Panginoon. Bakit napaka-importante na mag-focus tayo sa Panginoon? Kasi kailangan buksan natin yung puso natin sa Panginoon. Ibigay natin yung puso natin sa Panginoon. Huwag dapat natin hayaang mapulyot yung puso natin sa mga bagay-bagay na anuman na nakikita natin ng ating mata. Sabi nga, nung last week nga, yung pinag-usapan natin nila pastor, yung sa Mark 9:42, ang preacher or mga maaaring makatisod. Pero tayong mga miyembro, dapat hindi rin tayo dapat magpatisod sa nakikita natin. Alam po natin, minsan may mga circumstance na nakakarinig tayo ng mga hindi magagandang mga salita at minsan doon tayo bumabagsak. Sometimes ginagamit yun ng ating kaaway na mga dahilan. Actually, tayong mga Christian, napakarami nating mga dahilan para lumayo sa Panginoon or hindi na tuluyang matin ng service. Ayan, napakarami po nating dahilan. Kung isa-isa yung napakarami. Pero dapat meron po tayong iisang rason. Marami tayong dahilan pero dapat meron tayong isang rason bakit tayo nandito. Hindi naman po tayo nagpupunta rito para sa mga tao, para sa simbahan. Isa lang po yung rason natin para po sa Panginoon. Isa lang po. Yun lang po ang rason natin kaya nandito tayo. So, nung kahapon po, dapat
nung kahapon, nag-uusap kami nila pastor about dun sa manok. Sana yung faith natin parang sa manok. yung kami na Brother Mark, magkakasama kami pinag-uusapan namin yung manok. Yung manok, pag nangitlog po yan, naglilimlim yan. Yung manok na yan, hindi po yan aalis dun sa may limliman niya pag naglimlim yan. Oh, fasting po yan. Yung manok na yan, naka-fasting yan. Hindi po talaga alis yan doon. Hanggang hindi mapisa yung itlog. Kung bababa lang yan, kakailan ng konti, babalik ulit doon. Ganun po kapan yung faith ng manok para mapisa yung itlog niya. Sana ganun po tayo. Dapat meron tayong faith sa Panginoon. So, dapat po meron tayong faith sa Panginoon kasi ang kaaway, nandiyan lang po yan eh. Sabi niya nga sa Proverbs 3:7, be not wise on your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. Kasi madali tayong ma-influensya, like nung Bible study, napag-usapan din ng mga influence na mga pagmali yung circle of friends mo eh, maaari kang hatakin ka ng kamunduhan. Isa na po ako ron, nahatak po ako natin lang sa kamunduhan. Pero nakabalik naman po ako. So, nandun po ako nung time na yun, nahatak po ako ng kamunduhan. Pero, after nung mga nagagawa ko yun nga po yung napaka-weird, no? Nakagawa ko ng mali, and then the next morning, magdadasal ka. Sabi mo, Panginoon, nagkasala po ako, ganito, ganyan. The next morning, makakalimutan mo. Nandun ka na naman sa kaibigan mo, ganito, ganyan na naman. Umiikot lang yan. Hanggang ma-realize mo, dapat, pero kagandahan mo, dapat ma-realize mo yung maling ginagawa mo. Kasi hindi ka magkakamali, hindi mo makikita kung ano yung maling nagagawa mo. Sabi nga nila learn from your mistakes. Hanggang hindi mo nare-realize na isa kang makasalanan, hindi mo makikita yung kabutihan ng Panginoon sa'yo. Dapat ma-realize mo, malaman mo na ikaw pala ay makasalanan. Ang dami ko palang kasalanan nagagawa. So, yung mga panin, namumuld ka. Naayos yung, tignan mo yung kasalanan na nagawa mo nun, doon mo ma-realize na ang dami ko palang nagagawang mali. So, habang tumatagal, namumuld ka bilang isang mas maayos na tao kasi nakita mo yung kwan. Pero once na nandun ka na, huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang babalikan yung mga maling yan. I-continue mo yung step mo, yung path mo sa Panginoon. Huwag ka nang kung saan-saan pa nakatingin o ano. Dapat panindigan mo na, kung nasa Panginoon ka, panindigan mo hanggang huli. Minsan din ang pagbagsak din natin hindi minsan nasa mga kasamahan din natin. Kasi minsan ang kaaway ginagamit yung mga kasamahan din natin para magtanim, mag-spread ng hatred, anger na minsan hindi mo nare-realize na ikaw na pala yung ginagamit ng kaaway na nagiging rason para ikabagsak ng kapatid mo. Yung kapatid mo sa faith, di mo pala alam na ikaw na yung ginagamit ng kaaway para, kasi sa totoo lang, ang kaaway nakakapasok sa simbahan, sabi nila, yung sa mga old movies nun, na ang mga devil hindi sila makakapasok sa church. Pero nakakapasok po ang devil sa church, kaya may mga pagsubok sa mga Christian kasi nakakapasok sila. Hinahayaan naman po ng Panginoon to test us, para matest po tayo. So minsan, yung mga po natin, hindi natin alam na ginagamit na pala tayo ng kaaway
para pabagsakin, nagkakalat ka ng mga hindi magagandang mga hater. Tinatamnan mo ng hater yung kapatid mo, siya naman, eh, hindi niya kayang i-take over yung pan na yun. Yung ngayon yung ikakabagsak nung kapatid mo sa simbahan para lumayo sa Panginoon. Minsan di natin nare-realize, gawa na pala ni devil yun. Kaya dapat palagi tayong manalangin at tumawag sa Panginoon. Sabi niya nga sa Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hindi naman po yung katabi natin o sinong tao ang makakapagligtas sa atin. Ang Panginoon lang po. Sabi niya nga po dun sa di ba? Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Eh, sino ang kapatitingin? Bakit ka nakatingin sa iba? Kung ang Panginoong Jesus lang pala ang daan. Narinig niyo na ba yung kasabihan na focus on your area of influence rather than your area of concerns? Yun yung dapat parang magandang halimbawa tayo sa ibang tao. Maging magandang influence tayo sa ibang tao kaysa nakafocus tayo dun sa concerns natin sa mga ibang tao. Yung makitaan tayo na tayo maging inspiration nila para magpatuloy sila, hindi yung ikakabagsak nila. Minsan napapagod din tayong mga Christian, sabi. May mga tao na napapagod, sabi nila. Pag napagod ka, pahinga mo lang yan. Pag napagod ka, therapy. Pero alam niyo po kung saan ang tunay na kapahingahan? Nasa Panginoon lang po ang tunay na kapahingahan. Kung gusto mo na talagang pahinga, ibigay mo yung sarili mo, ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat ng problema mo, kung ano yung mga nararamdaman mo, ibigay mo. Tayo napakadali po natin mag-question sa Panginoon eh. Masakit lang yung katawan natin, ganito. Panginoon, bakit po? Ang dami-dami, nandiyan naman yung kapitbahay namin, bakit ako pa? Bakit masakit ako, may sakit ako? Panginoon, bakit yung katrabaho ko, sama-samang tao naman, palaging ganito. Samantala ako, nandito, nagkakasakit. Pinirasyon na ang Panginoon. Dapat po may trust tayo sa Panginoon. Meron tayong faith. Tapos nakafocus tayo. Kasi kung focus lang, kulang lang din eh. Dapat meron din tayong faith eh. Kulang ang focus lang eh. Bigyan natin ng faith. Napakadali po nating mawala sa Panginoon. Kaya dapat maganda po, pagpan, hinihingi natin yung guidance ng Panginoon. Hingi natin na daan tayo dun sa daan na tama. Kung siguro naalala niyo yung kwento ng or the poems of Footprints in the Sand. Yeah, yung Footprints in the Sand. Sino, ewan ko may nakakaalala po, or nung bata ako, palagi pong pinigyan kayo ng nanay ko nung malit pa ako, yung Footprints in the Sand na yan. So, sa mga hindi po nakakaalam, ganito po yun, sa Footprints in the Sand. May isang lalaki na naginip po siya. Naglalakad po siya sa tabi ng beach. And then, bawat hakbang niya po, may dalawang footprints dun sa tabing dagat. Isa sa kanya at isa sa Panginoon. Bawat hakbang ng paa niya ay yun po yung senaryo ng buhay niya o nangyayari sa buhay niya. So, bawat hakbang niya po, nandun yung Panginoon na kasama niya. Nandun yung footprints, dalawa silang naglalakad. Ganyan po tayo mga Christian, kasama natin ng Panginoon palagi. Naglalakad po siya. Bawat mga magaganda, masasayang araw ng buhay niya, nandyan po yung kasabay na yung footprints. Hindi lang po yung footprints niya, kundi andun yung footprints ng Panginoon din. Pero may time na dumating yung taghirap sa buhay niya. Yung the hardest part, saddest part ng buhay niya, the loneliest part, sabihin mo ng mabigat na pagsubok sa kanya.
So, nung tignan niya, iisa na yung footprints dun sa kanya, sa nilalakaran niya, nawala yung isang footprints. Iisa na, naglaho yung kasabay niya. So ngayon, tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, bakit po nung dumating yung pinakamahirap na parte ng buhay ko, yung pinaka malungkot na parte ng buhay ko, iniwan mo ako, sabi niya. Kung kailangan kita, wala ka. Kasi tinitignan niya yung footprints niya eh. Yung footprints na isa na lang eh, which is dati dalawa. Bakit isa na lang, sabi niya. Bakit wala na akong kasama rito, nag-iisa na ako? Kinwestiyon niya ang Panginoon. Ngayon, bumulong sa kanyang Panginoon, sabi niya. Yang nakikita mong isang footprints na yan, sabi niya. Yan ay dahil buhat-buhat kita. Minsan po, hindi natin nakikita na sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, pinubuhat na tayo. Pero hindi natin nakikita na ang Panginoon pala ang may gawa nung mga bagay-bagay na yun. Meron pa akong verse dito sa Proverbs. Ayun. Yung kaaway talaga gumagawa ng parang para i-distract ka. So, Maganda kasi sinasabi mo. kanina umaga nga po, actually, pagkagising ko, pangit ng pakiramdam ko eh. Na kanina, ewan ko siguro, nanaginip ako lang ko, paggising ko, nagpapalpitate ako. Paggising ko kanina, tapos ang pangit ng pakiramdam ko. So, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kung natatandaan niyo po yung kwento ng footprints in the sand, parang ganun po eh. Minsan po yung isip natin, pinaka na po natin sa own understanding natin, wala po tayong trust sa Panginoon. Kung makuha nyo, di ba nung naglalakad siya question niya yung Panginoon, bakit nagtanong? Kasi yun yung understanding niya na nagdi-depend siya sa understanding niya. Nung wala yung trust niya sa Panginoon, hindi niya pala alam. Ang Panginoon pala, footprints pala ng Panginoon niya nakikita niya, hindi pala sa kanya. Karga-karga pala siya ng Panginoon. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang Panginoon po ang gumagawa sa path natin. Pero paano po tayo magkakaroon ng faith? Ano po yung first step na para magkaroon po tayo ng faith sa Panginoon? Yung maniwala ka sa Panginoon, maniwala ka sa Kanya, sa sinasabi niya, that's the first step na para magkaroon ka ng faith sa Panginoon. Merong nga, hindi ko na lang iunin, merong nga isang presidente, kinuha niya. Sabi niya, kung talagang Panginoon siya, kung talagang Diyos siya, sabi niya, bakit niya hinayang maipako yung sarili niya sa krus? Kung Diyos siya, bakit niya hinayang maipako yung sarili niya sa krus? Sabi niya, kung talagang Diyos siya, pwede niyang tawagin yung kidlat. Makidlatan lahat yung mga, pwede ka naman gawin ng Panginoon yung kung gugustuhin niya eh. Makidlatan lahat yung mga, at mamatay yung mga Hudyo, mga nagkokan sa kanya nun. Pero hindi, hinayaan niya yung sarili niyang mapakok. Ini-question ng taong yon kung Diyos siya, bakit napako siya? Saan ka nakakita ng Diyos na napako, namatay? Kasi hindi nila maintindihan na kaya yung ginawa ng Diyos dahil mahal na tayo. Kasi kung titignan mo, kung ginawa nga naman ng Diyos yun, ni-lightning strike na nga yung mga kalaban niya, titingala nga naman tayo na, uy, napakalakas ng Panginoon na yan. Isang ganun niya lang na kidlatan lahat yung tao. Pero nasaan po yung pagmamahal? Hindi niya nakita na kaya nga po ginawa ng Panginoon para ipakita niya sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon.
Kasi kung ang mangyayari ganun, ang mangyayari po, mag-aaway-away lang, nation, ganito, magkakaroon ng war, yung Diyos namin, makapangyarihan, malakas, ganito, kaya kayong puksain. Pero hindi po eh. Yung Panginoon po natin is, mahal po tayo. Yun po ang pinipress natin na mahal po tayo ng Panginoon. Hindi po na siya'y makapangyarihan ng malakas, na kaya kayong gunawin ng ganito, hindi po. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po, ayun po yung ginawa natin. Kaya po napaganda pag sa isang church po, we love each other. Mahal, isa po tayong pamilya actually. We are one family in the Spirit of God. Pamilya po tayo rito eh. Yung nga po sabi ni Brother Mark kagabi, napakaganda sabi niya, dito niya raw nahanapan ng isang pamilya. Kasi may pamilya ka nga, minsan nakakaaway mo sila. Yung story po nila, same thing sa amin. Ang laki po ng family namin dito sa Washington. Actually, halos lahat po ng kamag-anak namin dito sa Washington, pero hindi rin po kami gaanong lumalapit sa kanila. May mga iba-ibang higwahan din po, ganito, ganyan. Pero pag yung family of Christ, yung pamilya na isang espiritu, napakaganda po kasi actually mas maganda nga minsan ang bonding natin sa ating mga kapatid kaysa sa yung physical, yung flesh relatives natin. Dapat po nagmamahalan tayo. Hayaan po natin ang Panginoon ang maging hari sa puso natin at siya ang mag-take control ng let the God take control of our life. Let the God be the king of our heart. Dapat po matuto tayo, maalam natin yung may understanding po tayo. Understanding is to gain faith. Sabi sa Proverbs 2:2, incline your heart to understanding. Wala yung Bible ko. Sabi sa Proverbs 2:11 naman, understanding will guard you. Sa Proverbs 3:13, blessed is the one who gets understanding. Kailangan po natin maunawaan kung bakit po tayo nakafocus sa Panginoon. Kailangan po natin, hindi rin po, kulang po yung focus natin sa Panginoon kung wala po tayong faith. And then, mas maganda po kung may faith tayo, dadagdagan natin ng trust. Ibigay natin sa Panginoon, itiwala natin sa Panginoon. Maganda po pag nagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi kung may problema ka, alam mo kung kanino mo ilalapit eh. Kung may mga pagsubok ka, alam mo kung kanino mo iiyak. Alam mo, kasi hindi, sabi, yung sa kamag-anak mo, hindi mo pwedeng ilapit na umiiyak ka dyan. Minsan yung sasabihin niya, hindi pa maganda eh, ganito yan. Wala na, may problema ka sa asawa mo, balik tayo sa relationship. may problema ka sa asawa mo, pupunta ka dun sa, kanyari, minsan mo. Pupunta ka dun sa kamag-anak mo, ang sama naman kasi ng ugali niyan. Iwanan mo na yan. Actually, may bayaw po ako, no? Ganun yung bayaw ko, may kaibigan po siya. And then yung kaibigan niya, which is kilala ko rin yung taong yun, eh medyo hindi rin maganda yung pagsasama ng mag-asawa. So ang advice ng bayaw ko, sabi niya, iwanan mo na yan. Iwanan mo na yung asawa mo, ikon mo na. Ganun yung mga advice minsan ng mga tao sa kwan. Pero sa atin po, hindi po. Hanggat maaari, pinagsama kayo ng Panginoon, hindi kayo mapag-iwalay ng kahit ninuman. Maganda nga po kung yung isa, at least yung isa, Christian. Malay mo siya yung maging daan para like maakay yung tao sa kadiliman, dalhin niya sa Panginoon. So, ibigay lang po natin yung focus natin, give our eyes to God. Bigay po natin yung faith natin sa Panginoon. Kung meron po tayong mga pagsubok, bigay po natin sa Panginoon. Ipahinga po natin, bigay po natin at magdasal lang po tayo. Ako, hindi pa ako yung taong pag nagdasal talagang kwan, pero pag nagdasal po ako, time lang na nakapalit na gano'n na nagdasal. Ibigay mo po sa Panginoon.
yung mga problema mo, ano man, huwag ka pong tumingin sa kahit ano na, kasi hindi mawawala yan eh, hindi mawawala. Meron kang makikita na something na pwede mong bagsak sa Panginoon. Huwag po tayong mag-focus dun. I-focus po natin yung mata natin sa Panginoon. Ibigay po natin yung tiwala natin sa Panginoon. We should have a faith to God and give our trust to God. I think hanggang doon lang po yung short ko lang po. So, salamat po sa lahat at basta lang po. Thank you po. Ang ganda. Faith, focus, and trust. Tawagin natin si Pastor natin at panalangin po ang ating music ministry lagi. Thank you. Lord, ang salita niyo po ay talagang buhay, Thank you, Jesus. makapangyarihan, para turuan po kami. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tulungan niyo po kami na anuman ang naririnig namin, we are really accepting it. And we are willing to apply it. Hindi lang narinig namin, natuto kami, kundi gagawin namin. Yes, Lord. Please help us, Lord God. Yes. Hindi lang sa ngayon, Lord, kundi araw-araw ng buhay namin. Lord, I thank you for your word this morning. Thank you, Lord, for the life of Brother J.R., for using him for all of us to be reminded, to be encouraged at the same time, Lord God. And thank you so much, Lord, for we know that we're still growing, Lord. We're still learning. Yes, Lord. And we want to continue, Lord, to hear more of you, more of your word, oh Jesus. Help us, Lord, to continue to fix our eyes in you alone, Lord. Focus in you alone, not to people, not to the problems, but in you alone, oh Jesus. Yes, Jesus. And while focusing in you, Lord God, help us to trust in you, believe in you, Lord. That you are the God who always there for us in the midst of trials, in the midst of sorrows, difficulties, whatever that we're going through, you're always there for us. You never leave us alone, Lord. And thank you so much for your help. And while we're trusting in you, Lord God, fill us, Lord God, with your love. Lord, help us to continue to love each other. Help us to love one another as you first love us. Lord, help us to have that love, that kind of love that you have given to us. And thank you so much because of love, Lord. We will continue to do your will. We will serve you, Lord. We will give our hearts. We will give our life to you. And I pray that you would bless this ministry, that help us to have a real and true love that's coming from you. We love what we do because, Lord, our labor in you is not in vain. We love to serve you. We love to lead your people in worship. And I pray that you would bless the music ministry, Lord God, as they practice this morning and they would lead us in worship. Lord, give them a really true heart that's full of love in you, Lord God. They love you, Jesus. That's why they're doing that. When they sing, when they play instruments, Lord God, they're doing that because they love you. And thank you so much, Lord. I pray that you would bless the whole service today and let your name be exalted and be glorified. No other name but the name of Jesus. Thank you so much for your presence in this place. And we resist and we rebuke all the works of the enemy in this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, help us to focus in you alone and for you alone, that whatever that we do for your glory. We love you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.